ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ay, ate! Aga mo ah. Ako. Oh! Maris! Ba't na kasi hindi na naman yung TV? Yung laptop? Nanonood po ako eh. Pati yung aircon na kasi hindi ba di ka naman gumamit ng electric fan? Mainit ate, alam mo naman ngayon. Hindi mo ba alam na malaki yung kuryente natin? Hindi pa tayo nakabayad. May disconnection notice pa tayo. Oh. Nanonood naman ako eh. Tsaka favorite ko. Ano gagawin mo? Tingnan mo pati laptop. Pati Facebook ako. Nag-YouTube ako. Grabe naman. Nag-TV. Tingnan mo na yung mga gamit na yan. Hindi naman ginagamit. Nasusunod mo itong gagamit ng sabay-sabay dahil alam mo naman mahal ang kuryente. So, diba? Tipid tip number 1. Isa sa mga nakasanayan natin gawin ay ang paggamit ng appliances ng sabay-sabay. Upang makatipid, i-off at i-unplug ang mga appliances na hindi natin ginagamit dahil nagkukonsumo pa rin ito ng kuryente. Alis na po ako, Nay. Nagmamadali po ako. May gagawin pa po kasi kaming project. Sige na. Ito yung baong mo. Naghanda ako para sa'yo. Salamat, Nay. Ito ang baong mo. Pagka-share mo na lang muna kasi wala pang sahod ng papa mo. Nay, wala bang dagdag? Kasi, ang hirap kaya sumakay. Tapos may project pa kaming gagawin. Sinabi ko lang sa'yo, anak. Wala pang sahod ng papa mo. Pagkagaan mo na lang muna. Sahod ng tatay mo. Kaya, pinaghanda na lang kita ng pagkain para man lang may makain ka sa school, saka makabawas na rin sa mga gasusin mo. Kaya anak, sige, pagtsagaan mo na lang muna. Sige, Nay. Salamat po. Alis na po ako. Pag-ingat ka. Tip number 2. Karamihan sa mga mag-aaral ngayon ay mas pinipili na lamang na bumili ng pagkain sa kanilang kantin. Upang makatipid, kailangan natin magbaon ng pagkain upang mapanatili ang kalusugan at malinis na pagkain ng ating mga anak. Boring. Tawagan nga si friend. Sumagot ka, please. Ano ang ginagawa natin mapaitang? Friend, tumatawag. Hello, friend. Oh, ano ginagawa mo? Janelle, okay. Okay lang naman ako dito. Kaso, super boring. Okay lang ba na pumunta ako dyan? Lang kita dito. Sige, ingat. Bye! Hey, friend! Pasok na ako ah. Sige lang. Yung pintuan eh. Hey, What's you doing? Anong ginagawa mo, friend? Eto, friend. Nagtatahi ng mga notebooks ko kasi sa second sem na, medyo bibit kami ngayon, kaya tinatahi ko na lang muna. Pinapahirapan mo ang sarili mo, friend. Wala kasi kaming pambili ngayon eh, kaya medyo nagtitiis-tiis muna ako. Gusto mo punta na tayo National Bookstore? Wala akong pambili, friend. Ako bahala. Treat ko. Bakit mo pinapahirapan sarili mo, girl? Pwede namang bumili ng notebook sa National Bookstore. I think, nasa
35 yung pinakamura or ang pinakamahal siguro nasa 200 pesos? Yun na nga, friend eh. Tinan mo, kung susumahin, 200 pesos. Yung 200 pesos na yun, pwede ko na siyang ipambili ng libro instead na bumili ako ng bago. Kaya ito, tinatahi ko na lang yung mga tira-tira kong notebook para may magamit pa ako sa second sem. Tip number 3. Kwaderno ang pinakamahalagang ginagamit sa paaralan. Nakakarami sa mga mag-aaral ngayon ay mas pinipiling bumili ng bagong kwaderno. Upang makatipid, maaaring pagsamasamahin ang mga tira-tirang mga kwaderno upang makabuo ng bago. Oo, masarap naman ito eh. Wait lang! Sorry. Doon tayo sa kabila. Hindi naman kasama sa mga listahan natin. Ito naman yung mga bibilhin natin. Bibili ko to. Hindi yan dapat na binibili natin. Unahin muna natin yung mga kailangan natin. Ibalik mo yan. Mahalaga ang paggawa ng listahan bago magtungo sa pamilihan. Makatutulong ito upang maiwasan ang pagbili ng mga bagay na wala naman sa iyong listahan or hindi masyadong importante. Wow, ang sarap naman ng ulam natin ngayon. Teka, Leilani, tapos ka na ba Ano yan? Bakit nagsasagot ka pa lang? Bukas na agad yung gripo mo. Eh ate, magbabalaw din naman ako pagkatapos. Tsaka ang hina-hina naman eh. Kahit na, nagsasabon ka pa lang, pwede mo naman mamaya buksan din mo bahala habang bukas yan. Pwedeng lumaki yung bayarin natin sa tubig. Bawat patak ng tubig ay mahalaga. Upang makatipid, huwag natin nahahayaan na nakabukas ang gripo kapag tayo ay naghuhugas o nagsasabon pa lamang. Mas mainam din na gumamit tayo ng planggana upang mas makatipid. Sa wastong paggamit ng tubig, mas makakatulong ito upang mabawasan ang ating mga bayarin. Nay, Hmm. di ba sahod naman ngayon ni Itay? Kasi bukas, napupuntahan kami barkada. Baka naman pwede humingi ako ka 350 lang. Alam mo anak, kahit sahod ng tatay mo, may mga importante tayong babayaran. Tulad na lang ng kuryente, ng tubig. O, paano ka makakaligo kung walang tubig? Kailangan nating unahin yung mga importante kaysa sa mga damit-damit na yan. Kasi kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral mo, mabibili mo din yan. Kaya unahin muna natin yung mga pangangailangan natin. Tip number 6. Ang tubig at ang kuryente ay ang pangunahing binabayaran natin. Kaya't mas mabuting unahin muna bayaran ang mga ito bago pa ang due date o bago pa kayo maputulan.
mga branded na damit. Ngunit, sapat ba ang kinikita mo sa gusto mong brand na damit na bibili? Bago yan, magkalmas ka muna. Kung ano mas magandang quality at ano mas murang damit na babagay sa'yo. Sa bahay na tayo kumain. Malapit na balik na kayo. Nagluto ako sa bahay. Sayang naman. Di ba nga magmahal? Ah! Mga Pilipino ay nakaugalian ng kumain sa mga fast foods at mga restaurant. Ngunit kapag kumain sila dito, mas mapapagastos sila ng mahal. Para makatipid, siguraduhin kumain muna sila bago umalis ng bahay para hindi sila mas gumastos ng mahal sa pagkain. Ikaw,